ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masaya na ang mga puso ni na Attorney Eira at Attorney Renan. Hindi na rin mapigilan ni Kurt ang tunay na nararamdaman para kay Lilet. Pero tatanggapin kaya ni Lilet ang mga aaminin ni Kurt sa kanya? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nawawala ng pag-asa si Lilet. Kahit natanggap na siya sa pinapangarap niyang maging public attorney, hindi pa rin maalis ang mga taong kumukutya sa kanya. Kahit pa kapwa niya abogado, parang nandidire at iniiwasan siya dahil sa nangyari noon na naakusahan siya sa pagpatay na wala namang katotohanan. Pinalakas ni Tinang ang loob ni Lilet. Suportado ng pamilya Matias at ni Kurt si Lilet. Napangiti si Lilet. Malaki ang pasasalamat niya dahil marami pa rin ang nagmamahal sa kanya. Kinabukasan, inaya ni Kurt si Lilet na mag-dinner bilang kaarawan naman niya. Pumayag si Lilet. Sinundo ni Kurt si Lilet mula sa bahay nito. Nang makarating sila sa bahay ni Kurt, pinakilala ni Kurt si Lilet sa mga magulang niya. Maayos naman ang pagtanggap ng mga magulang ni Kurt kay Lilet. Naupo na sila sa hapagkainan. Maya-maya dumating ng late ang ate ni Kurt para sa dinner nila. Pinakilala agad ni Kurt si Lilet sa ate nito. Mataray ang ate. Hindi niya pinansin si Lilet kahit binanggit na ni Kurt na kaibigan niya si Lilet at attorney siya. Sinabi ni Kurt na isang ang abogado si Lilet pero naka-ismid pa rin ang ate. Hindi makapaniwala. Habang kumakain ng pamilya, hindi maiwasan ng ate na mapuna si Kurt. Kung tinitrain ba ni Kurt si Lilet bilang abogado? Sabi ni Kurt, hindi na dapat itrain si Lilet dahil mas magaling pa ang kaibigan kaysa sa kanya. Magkabatch sila ni Lilet. Mula pa noon hanggang ngayon, talagang si Lilet ang magaling. Hindi bilib ang ate ni Kurt. Maraming napupuna ang ate. Bakit mukhang mahiyain si Lilet samantalang abogado siya? Para sa ate ni Kurt, hindi siya dapat maging mahiyain dahil abogado siya. Dapat matapang si Lilet at smarte. Paano na lang kung nasa korte na siya? Baka lamunin na lang siya ng mga magagaling na abogado. Pinaglaban naman ni Kurt si Lilet. Mahiyain lang si Lilet sa mga ganitong klase ng okasyon. Pero kung makikita nila sa korte si Lilet, lumalamon siya ng mga witnesses at binabatuhan ng matitinding tanong, lalo na sa cross-examination. Ininsulto ng ate si Lilet dahil sa kapansanan nito. Napahiya si Lilet at nawala ng kumpiyansa sa sarili hanggang sa nagpaalam na lang siya na umuwi na lang. Nagalit si Kurt sa ate niya dahil walang respeto sa bisita niya pero nakaismid ang ate. Umuwi si Lilet ng dire-diretso. Hindi na siya naihatid ni Kurt. Dahil nung sinundan niya si Lilet, nakasakay na agad si Lilet ng taxi. Malungkot si Lilet. Hindi siya gaanong umiiyak dahil mas kailangan niyang maging matapang at sanayin ang sarili niya sa mga matatalim na salita. Umuwi si Lilet na malungkot. Sa kwarto nito, malalim ang iniisip ni Lilet. Napansin yun ni Tinang. Nilapitan ni Tinang si Lilet at tinanong kung ano ang nangyari. Nagtaas balikat si Lilet. Wala naman po, Tinang. Marami lang akong naiisip. Kagaya ng parang na-remind po kasi ako na hindi po madali sa karamihan na basta-basta na lang tanggapin ang mga katulad ko. Nalulungkot man si Tinang, pero para sa kanya, kahit si Lilet pa ang may pinakamaliit na height, si Lilet pa rin ang may pinakamalaking puso. Hinding-hindi iiwan ni Tinang si Lilet. Sa kabilang banda, kung si Lilet ay malungkot, si Eira naman ay nag-uumapaw ang puso sa saya dahil nagkakaintindihan na sila ni Attorney Renan. Hindi na sila magkaaway ngayon. Palagi na silang nagngingitian sa isa't isa. Napansin ni Attorney Rona ang maaliwalas na pagbabago ni Eira. Tinukso si Eira na kung meron na bang lalaking nagpapaligaya sa kanyang puso ngayon. Napapangiti si Attorney Renan sa may bandang likod ni Attorney Rona. Nagkatinginan sila ng palihim ni Eira. Nakangiti ang mga mata nila. Kinikilig si Eira. Dinedenay pa ni Eira na meron niyang tao na nagpapaligaya sa kanya. Napapangiti lang siya. Samantala, nagbalik trabaho na ulit si Lilet sa opisina nila.
Nakausap niya si Attorney Melissa. Napansin ni Melissa na mukhang malungkot si Lilet ngayon. Dininay ni Lilet na malungkot siya. Sinabi niya na pagod lang siya at puyat dahil sa kaso nila. Nabanggit ni Melissa na tumawag si Kurt sa kanya. Sabi niya, may tampuhan ba kayo ni Attorney Kurt? Kasi tumawag siya sa akin, kani-kanina lang. Hinahanap ka niya sa akin. Hindi mo raw kasi tinatanggap ang tawag niya. Napangiti si Lilet pero malungkot. Sabi niya, wala lang yon, hayaan mo. Tampuhang magkaibigan lang naman ito. Lilipas rin ito. Maya-maya ay sumulpot si Kurt sa likod ni Lilet. Malungkot rin si Kurt. Biniro ni Attorney Melissa si Kurt na manumpa ng mga sasabihin niya na pawang katotohanan lamang sa harapan ni Lilet. Ginawa naman ni Kurt. Nanunumpa siya na hindi siya magsisinungaling. Sigurado na siya ngayon, lalo na sa nararamdaman niya para kay Lilet. Nagulat silang lahat, lalo na si Lilet. Hinarap ni Kurt si Lilet. Lumuhod siya para maging magkasing laki sila. Ipinagtapat ni Kurt ang nararamdaman niya. Sabi niya, mahalaga ka sa akin, Lilet. Masigit pa sa isang kaibigan. Sigurado ako sa nararamdaman ko na higit pa ito sa isang kaibigan. Lilet, mahal kita. Parehas silang umiiyak. Hindi makasagot si Lilet. Umamin na rin si Lilet na mahalaga si Kurt sa kanya. Pero natatakot si Lilet sa maaaring mangyari dahil baka pati si Kurt ay madamay, makutyari ng mga tao dahil sa kanya. Dahil kung magiging magnobyo at nobya sila, hindi maiiwasan na hindi sila pagtinginan ng mga tao at kutyain. Hindi naman matanggap ni Lilet ang alok ni Kurt, kaya nag-walk out si Lilet at umiiyak. Naiwan rin si Kurt na umiiyak. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.